You're the one who walked on water, and you calm the raging seas. You command the highest mountains to fall upon their knees. You're the one who welcomes sinners, and you open blinded eyes. You restored the broken-hearted, and you brought the dead to life. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing. With authority you've spoken, and you've set the captive free. You're the King who came to serve, and you're the God who washed our feet. You're the one who took our burdens, and you bled upon the cross. In your kindness and your mercy, you became the way for us. Forgetting all our sins, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. You are amazing, more than amazing. Forever our God, you're more than enough. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious. You are amazing. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, oh, how glorious you are. Marvelous, wonderful, glorious. You're Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, a Blessed Church, at sa ating mga online viewers. Purihin po ang Diyos sa isang panibagong pagkakataon upang tayo ay sabay-sabay na makapanambahan sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo? Well, I hope so. Pakikuha po ang ating mga Bible at sabay-sabay po nating basahin sa Psalm 9, verse 1 to 2. Ayan, Psalm 9, verse 1 to 2. I will give thanks to the Lord with my whole heart.
I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin yung nasa kabuuan po ng chapter 9, makikita po natin dito yung sinasabi ni King David na pagpapahayag ng kamanghamanghang gawa ng ating Diyos, yung mga nasaksihan niya. Sa sitwasyon po ba natin ngayon, atin po bang maipapahayag ang kamanghamanghang gawa ng ating Diyos sa ating mga buhay? Nasasaksihan po ba natin, nakikita natin, sa kabila po ng pandemic na ito, yung kabutihan ng ating Panginoon? Na sa kabila po ng pandemic na ito ay nandyan ka, malusog at wala kang karamdaman? Na hindi ka nagugutom at ipinoprovide ng ating Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan? Nakikita mo ba, nasasaksihan mo ba, how good, how gracious, how faithful is our God na lumalang sa'yo? Kung hindi, kapatid, it's time to reflect. At kung oo naman, papurihan natin ang ating Panginoon at ibigay din natin yung taus-pusong pasasalamat. At atin itong i-express ngayong umaga sa ating sabay-sabay na pagpupuri, pag-aalay ng pasasalamat at pananambahan sa Kanya. Pero bago po yan, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Abba Father, our gracious God, we humble ourselves, O God, ngayong umaga, Panginoon, as we come to you, O God. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa bawat isa, Panginoon. Thank you for continue sustaining us, O God, sa patuloy mong pagpaprotekta sa amin, pag-iingat, Lord, at pagpaprovide ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, O God, mostly, Lord, for giving Jesus, your one and only begotten Son, to save us, to redeem us, to give us eternal life. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Nawa, Lord, ay talagang patuloy, Panginoon, na kami iyong hawakan, Lord, at ilid, Panginoon, sa nais mo para sa amin, O God. At sa umagang ito, Lord, hayaan mo, Lord, na ma-express namin, Panginoon, ang laman ng aming puso sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa iyong amazing love, O God, sa iyong amazing grace, Panginoon, na patuloy na ibinibigay po sa amin, O God. Ikaw po, Panginoon, ay talagang maitaas, Lord, sa aming pag-aawitan at pagpupuri sa iyo. To you be all the glory, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Simulan na po natin ang ating pag-aalay ng papuri sa ating Panginoon. At nawa po ay talagang marinig po buhat sa atin, sa ating mga redeemed people of our God. Yung tunay na papuri, yung wagas na papuri na nanggagaling po sa ating mga puso. For He deserved the highest glory, the highest praises and honor. Amen. There is nothing like your love, no exchange for all you gave, to be welcomed into life, so I can know the love that saves, and forever to be loved, to walk with you for all my days. There's no greater love than this. You are the author and the way. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Our hope is in you. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King, singing glorious, glorious one, you have saved us. Honor and power and praise to the Savior.
You come with power, come with fire, as we lift your name on high, and join with all the saints to sing, in bringing honor to the King. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Our hope is in you. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King, singing glorious, glorious one, you have saved us. Honor and power and praise to the Savior. You are the answer. You are the answer. Yes, with the rhythm. With the rhythm, hear us singing. You are holy. You are holy. With the rhythm, hear us singing. You are holy. You are holy. With the rhythm, hear us singing. You are holy. You are holy. With the rhythm, hear us singing. You are holy. You are holy. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Our hope is in you. Yes, Lord. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King, singing glorious, glorious one, you have saved us. Honor and power and praise to the Savior. You are the answer. You are the answer. Amen. He is the answer. So take heart, our church. Take heart and continue to trust and believe and put our hope in our Christ, in our Jesus who saved you, who saved us. Amen. Who redeemed us. Let all the glory and praises and honor be with Him. Amen and amen. As we continue, let us meditate on the lyrics of this new song as we reminded of the truth in Christ. Let it bless your heart and let it glorify the name of our Lord. Yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. Yes, the night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed.
this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, no fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. For this I hold, my sin has been defeated. Jesus now is ever is my plea. Oh, the chains are released, I can say I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will take me home. And day by day, I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yes, not I, but through Christ in me. Amen. Let us close our eyes and let us pray. Dear God, our Heavenly Father, tunay ngang ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahan, Lord, upang naisin, Lord, at gawin ang mga bagay, Lord, na iyong kalooban, Panginoon. Kaya wala po kaming maipagmamalaki, Lord. Wala po kaming ipagmamalaki, Panginoon, kundi si Jesus na namatay at ibinigay ang buhay para sa amin. Truly Christ, only Christ who lives in us, O God. Maraming salamat, O God, sa katotohanan ito, Lord. Nawa, Lord, ay patuloy mo itong talagang ipaalam sa amin, Panginoon. I-remind sa amin palagi, Lord. Hold our heart, Panginoon. If you see, Lord, any iniquities, Panginoon, any boastfulness, O God, talagang tanggalin mo ito, Panginoon. We humble ourselves, O God, before you, Panginoon. At aming talagang ina-acknowledge, O God, that you are our God, our Lord, who is sovereign, O God, who is in control of everything, who is powerful, O God, na ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aming mga buhay, O God. Kaya naman, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kami ay sa iyo magdedepende, O God. Patuloy, Lord, na ikaw ay sa iyo kami mananangan, Lord. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming tatawagin, O God. Ikaw ang aming papupurihan. Ikaw ang aming pasasalamatan at sasambahin, O God. Thank you for everything, O God. Bagamat kulang ang mga salita, Lord, upang ikaw ay pasalamatan, O God. Pero tingnan mo ang aming mga puso, Panginoon. Everything in us, O God,
be glorified, Panginoon. Nawa, Lord, ay talagang yung kalooban mo, Panginoon, ang laging aming hanapin, Lord, at ang aming sundin, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, because alam mo, Panginoon, na apart from you, Lord, we can do nothing. You know our weaknesses, Panginoon. Alam mo ang aming mga kakayahan, O God. Kaya naman, Panginoon, kailangan ka namin, O God. And let your name be glorified in our lives, Panginoon. Ikaw ay patuloy naming papupurihan at pasasalamatan, O God. And may you speak clearly to us, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. To you be all the glory, Lord. We entrust to you everything, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po, a Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin muli ang Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Babasahin ko po muli ito sa Magandang Balita, Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalimin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay sama-samang nananalangin, umaawit, Panginoon, at sumasamba sa iyo. Salamat din, Panginoon, dahil sama-sama kami, Panginoon, hindi man sa iisang lugar, kundi sa Espiritu, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Lord, umaasa po kami sa inyong tulong. Hindi po namin kayang unawain ang inyong mensahe ng labas sa paggabay ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sakupin niyo po ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, at baguhin niyo po kami ng naayon sa inyong kalooban. And Lord, thank you also for your protection, for your blessings, sa mga nakaraang pagkakataon, Lord God, na kami hindi magkakasama, Panginoon. You continue to sustain us and to let our desire grow, Panginoon, na muli ay makapanumbalik sa normal naming katayuan. Pero habang hindi pa yun nagaganap, Panginoon, patuloy po kaming nagtitiwala sa inyong kalooban. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Malugod ka po sa aming pakikinig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa na naman pong out of this world na katuruan ni Jesus mula sa kanyang Sermon on the Mount ang pag-aaralan natin ngayon. Ang sabi po sa verse 5 ng ating binasa, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." So again, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang Tagalog po ng meek ay maamo. Ang sabi po dun sa version na binasa natin sa Magandang Balita Biblia, ginamit po yung salitang mapagpakumbaba. Pero ang tanong po, meron na po ba kayong naaalala o may natatandaan po ba kayong mananakop sa kasaysayan ng daigdig na pwede nating ituring na maamo? Meron po ba? Kasi po ako personally, ilan po sa mga famous conquerors na naisip ko, sina Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, si King Nebuchadnezzar, Cyrus the Great, Augustus Caesar, sino pa ba? At marami pa pong iba, hindi po ba? Pero lahat pong ito,
na itatak sa kasaysayan ang pangalan nila, hindi po dahil sa pagiging maamo. That's for sure, no? Instead, they were known for their power, dominant leadership and personality, and aggression. Doon po sila nakilala. Doon po tumatak ang kanilang pangalan sa kasaysayan. At hindi po ito katakataka, the world desires power. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit hindi po appealing sa mga tao ang Christianity. Kapag po naisip nila ang Christianity, parang hindi akma sa mga nais nilang maganap sa kanilang buhay. Especially verse 5 that we are talking about. Especially this particular beatitude na ating pinag-aaralan ngayon. For them, meekness is weakness. So again, no? For them, meekness is weakness. Wala pong gustong matapakan, maapi, o kaya malamangan. Hindi po ba? Kahit naman po sino, di ba, ayaw nating magpa-argabyado. Hindi po ba? Kaya po, naniniwala po ako, malaking sorpresa ang hatid ng mensaheng ito ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig. Because this is entirely opposed to everything that the natural man believes. And this is also true even in our time. Na kapag ito napakinggan ng isang hindi mananampalataya, they will be surprised. And they can be annoyed or that could be the start of their avoidance doon sa tinatawag nating Kristyanismo. Many people do not like the idea of weakness. Bakit po? Because this is entirely opposed to everything that the natural man believes. Pero ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng meekness? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Napakahalagang topic po niyan dahil madalas po yan na misinterpret, nabibigyan ng maling kahulugan, ano? At hindi lang po yung kahulugan ng meekness ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon, kundi yung epekto o yung pangako na hatid ng pagiging meek. According po sa sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Mamanahin nila ang daigdig. So ang tanong, paano nga kaya na sa pamamagitan nito ay mamanahin nila ang sanlibutan? So magkaroon lang po tayo ng konting background study about being meek, no? Sabi again, blessed are the meek, no? But again, just to reiterate po, ang pangungusap pong ito ni Jesus ay siguradong nagdulot ng matinding pagkagulat sa kanyang mga listeners during that time. Bakit po? Unang-una po, mahalagang maintindihan natin that Matthew was the one who wrote this. Now, we are referring to Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Although alam natin na si Luke ay merong sariling version ng Beatitudes, di po ba? But this particular Beatitudes or Sermon on the Mount recorded by Matthew was placed in the forefront of his book. So ito po ay isinulat niya sa bandang harapan, sa bandang unahan ng kanyang akda, no? Kailangan nating maunawaan first of all that Matthew was writing primarily to the Jewish community of his time. So ito po ay isinulat specifically para sa mga Hudyo, para sa kanyang mga kababayan, no? At ano po ang desire ni Matthew in writing this for them, no? Sinadya niyang isulat ang Beatitudes sa bandang unahan ng kanyang akda para tuwirang hamunin ang tipikal na pananaw po ng kanyang mga kababayan. Okay? Kasi po, unang-una, a common Jew possesses the idea of kingdom. Na kung maaalala po natin dun sa ating mga naunang pag-aaral, if you remember, okay, itong kingdom na ito na nasa isip ng mga Hudyo is not only materialistic, but also military. So, sa konsepto po ng isang typical na Hudyo, ang kingdom o ang kaharian na kanilang inaasahan ay hindi lang materialistic but also military in nature. Dito po kasi nanggagaling yung concept nila sa hinihintay na tagapagligtas. They do not have any doubt that the Messiah will come. Kaya lang, marami sa kanila hindi naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas na isinasaad ng propesiya sa Old Testament. No? Many of them are still waiting even at this point. Naghihintay pa rin ng Mesayang paparating. Bakit po kaya? Kasi po,
Sa pananaw ng isang karaniwang Hudyo, ang tagapagligtas po o Mesaya o ang pagdating ng isang tagapagligtas ay may kinalaman doon sa military context. Ibig sabihin, ang hinihintay nila na pagdating ng isang tagapagligtas ay yung tagapagligtas na hindi lamang po mayaman, kundi may sapat na tapang at kapangyarihan na pangunahan sila sa tagumpay laban sa kanilang mga kaaway na bansa. Yun po ang concept nila ng Messiah. Hindi po ba tayo kapag narinig natin yung salitang Messiah, immediately what comes to mind is yung ating salvation, yung ating spiritual salvation. Na tayo ay pinagkaisa ni Kristo sa Diyos at dahil doon tayo ay may kasiguruhan sa pagpunta sa langit. Hindi po ba? Tayo ay pinatawad, tayo ay naging mga anak ng Diyos. That's what we think of what the Messiah did for us. Pero para po sa karaniwang Hudyo, ang tingin po nila rito ay military in nature. They're expecting na merong darating na haring matipuno para ipagtanggol sila sa kanilang mga kaaway na bansa. Yun ang kanilang iniisip. No? So they were thinking in terms of conquests and fighting in a material sense. So, dapat maliwanag po muna sa atin yan para magkaroon tayo ng pananaw o munting silip sa kung ano ang maaaring reaksyon ng mga tagapakinig ni Jesus habang sila ay nakikinig ng mensahe doon sa mount. Kaya lang, itong mga Hudyong ito, they were disappointed. To their disappointment, ang kingdom na tinutukoy po ni Jesus ay tuwirang tumataliwas sa kanilang mga inaasahan. No? So this kingdom of God that Jesus talks about is inhabited by people who are poor in spirit, who are mourners, who are meek, and a few more. Yung iba ron pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. So anong ibig sabihin? Jesus strongly implies, kabaligtaran sa mga iniisip nyo ang kahariang pinamumunuan ko. Yun po ang eksaktong punto ni Jesus dito. In the same way, He also tells them, kabaligtaran sa mga iniisip nyo ang tagapagligtas na dumating. Okay? So everything that they think has been shaken by this message, by this sermon delivered by Jesus on the Mount. Okay? So, at least meron tayong kaunting background patungkol sa ating pinag-uusapan. Pumunta po tayo sa mga katotohanan na mahalagang mapag-aralan natin ngayong araw na ito patungkol sa biblical meekness. Ano bang ibig sabihin ng meekness? Pero tulad po ng mga nakaraang linggo, pag-uusapan po natin ang beatitude na ito sa tatlong bahagi. So, tatlong segment tayo again. Okay? Una po yung confusion. Okay? Yung the characteristics. And finally, yung the consequence. Okay? So, unahin na po natin yung the confusion. Ano po ba yung mga kalituhan, yung mga maling akala patungkol sa meekness? Okay? Una po, meekness does not mean apathy. Again, meekness does not mean apathy. So, ang ibig pong sabihin ng apathy ay lack of interest. Okay? Again, lack of interest. Yan po ibig sabihin ng apathy. So, kung tatagalugin po natin, kawalan ng interes. Kawalan ng interes. Sa mga kabataan, ang tawag nila dyan, wapakels. Wapakels. May mga tao po talaga na hindi po masyadong apektado ng mga pangyayari sa paligid. Siguro meron kayong mga kakilalang ganyan, mga kaibigan o kamag-anak. Ito po yung mga taong hindi masyadong emotionally attached. Kaya napagkakamalan po silang walang puso. Okay, but naturally, hindi talaga sila emotionally engaged. Meron po talaga mga ganong klaseng tao. Actually, may mga advantages po ang pagiging ganoon kung minsan, pero wala po itong kinalaman sa pagiging meek. Okay? Again, meekness does not mean apathy. So that's number one. Okay? So at least pwede nating alisin yung confusion na yan. Walang kinalaman ng apathy sa pagiging meek. Number two, meekness does not mean easygoing. Again, meekness does not mean easygoing.
Meron din pong mga tao na parang laging kalmado. Siguro meron kayong mga ganyang kaibigan din, ano, yung parang laging cool kasama. Hindi po sila nagagalit, laging chill mode. Okay? Ayaw po nila ng pressure kasi hindi sila naglalagay ng pressure sa ibang tao. So, that's actually the rule. Walang pressure sa isa't isa, no? Para masaya ang buhay. Para relax lang ang buhay. So, para bang sinasabi ng mga easygoing personality, gawin mo ang gusto mo, basta hayaan mo ko na gawin ang gusto ko. So, for as long as that is happening, di walang pressure, di walang problema sa ating dalawa. Okay? So, yun po ibig sabihin ng pagiging easygoing. Pero wala po itong kinalaman sa pagiging meek. Okay? So again, meekness does not mean easygoing. So we can scratch that out from the list of our confusions. Number 3, meekness does not mean niceness. Again, meekness does not mean niceness. Okay? Meron po talagang mga tao na ipinanganak na nice. Okay? Mabait. Okay? Masarap kasama because they are easy to get along with. Magaang kasama yung mga ganitong klaseng tao. Ipinanganak po sila na parang may peace on earth na tatak sa noo. Ganon sila kasarap kasama, no? Ayaw po nila ng away, ayaw nila ng conflict. Dapat bati lang sila palagi. Ganon. Yun po ang prinsipyo ng mga nice. Okay? So, madalas po ang pagiging nice, sa totoo lang, ay biological. Okay? It comes with our personality. Ito po'y kasama sa ating kalikasan, sa ating mga personalidad. Niceness, whether you believe it or not, no, is also present even in animals. No, don't be insulted, ha? I'm just telling the truth na yung pagiging nice ay hindi lamang nasa konteksto ng pagiging tao. No? Kasi kung iisipin po ninyo, a puppy is nicer than another puppy. Okay? Hindi lahat ng puppy ay maamo. Okay? O kaya naman ay mabait, di ba? Merong iba pasaway. And a kitten is nicer than another kitten. So, it is nice to be nice, walang problema. Let's be nice, okay? Pero wala po itong kinalaman sa pagiging meek. Okay? Being nice is not equivalent to being meek. So we can scratch that out from the list of our confusions. Number 4, meekness does not mean weak in personality or character. Again, meekness does not mean weak in personality or character. Sa totoo lang po, isa ito sa pinakasikat na misconception patungkol sa meekness. Meron pong mga tao na sadyang mababa ang opinion sa sarili, mababa ang tingin sa sarili. Kaya nakakalungkot po itong mga klaseng taong ito na masyadong mababa ang kanilang mga self-esteem, sila po yung karaniwang nabibiktima ng mga mapagsamantala. Kasi meron pong mga tao na taliwas o opposite extreme ng mga taong nagtataglay ng weak personality. No? So these types of people tend to abuse those who are weak. Okay? So itong mga taong natataglay ng weak personality, they try their very best to avoid conflict. Ayaw nila ng conflict, no? Hindi dahil sa kahit ano pa man. Ayaw nila ng conflict because they are afraid. Takot sila. Okay? Because personality-wise, they are weak. Character-wise, they are weak. So, saan po sila takot? Takot sila sa retaliation. Baka kapag sinabi ko to, bawian ako, ito sabihin sa akin. Baka kapag ginawa ko to, ito ang gawin sa akin. So they're afraid of retaliation. Okay? Takot din sila na mawalan ng kaibigan. Takot din sila na magkaroon ng kaaway. Hindi po ba? So yan po yung mga tao na nagkataglay ng mababang personalidad. So, ang nakakalungkot lang po, yung mga taong takot, malaki po ang tendency na mag-compromise o magkompromiso. Nagiging mga people pleasers. Okay? At nahihirapan silang manindigan sa tama. This is not meekness, but weakness. So walang kinalaman sa meekness ang pagsasawalang kibo laban sa kasamaan, at wala rin pong kinalaman sa meekness ang pagsasawalang kibo patungkol sa kawalan ng katarungan. So I hope that's clear. Okay? So, the question is,
Kung walang kinalaman sa meekness, ang apathy, ang pagiging easygoing, ang pagiging nice, at ang pagkakaroon ng weak personality, ano po kaya ang pakahulugan ni Jesus tungkol dito? So, let's move on to our next point. So, we're done with the confusion part. Let's talk about the characteristics. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang meek? The original Greek word used for meek in this passage is praus. Okay? Praus. Ang challenging po dito, hindi talaga madaling i-translate itong praus. Kasi po, no single English or Tagalog word can fully capture what it means. So, hindi ka pwedeng gumamit ng isang salita para ilarawan ng buo ang ibig sabihin ng praus. In fact, even the word meek, yung ginagamit natin na salita sa ating Bible, yung word ng meek, it is not enough to define what praus is. Okay? So it goes beyond the definition of meek. Yan po ang katotohanan kapag nilubugan po natin sa pag-aaral ang salitang ito. The word praus or prautes is also used to describe, number 1, soothing medicine. So ginagamit din po ang salitang ito, itong praus or prautes, para ilarawan yung mga pampahid. So para sa mga medyo nagkakaedad na, di po ba, at dinadalaw na ng mga sakit-sakit sa kasukasuan, so nahihilig na sa mga pampahid, na? So katingko ang isa sa mga number 1 examples diyan. Okay? So, soothing medicine. Bukod po sa soothing medicine o mga pampahid, ginagamit din po yung salitang praus or prautes para sa soft breeze, para ilarawan ang soft breeze. O sa Tagalog, malamig na simoy ng hangin. Okay? So pag magpapasko, di po ba malamig ang simoy ng hangin? So, soft breeze. Ginagamit din po dyan ang salitang praus or prautes. At bukod pa sa soothing medicine at soft breeze, ginagamit din po ang praus or prautes para ilarawan ang isang trained animal. So, trained animal. Ano po yung sabihin ng trained animal? Sa Tagalog, turuang hayop. So, yan po yung tatlo na pinagagamitan ng salitang praus or prautes. Karaniwan po, ang mga ginagamit nating salita sa English para sa praus or prautes ay meek, humble, or gentle. Kapag tinagalog po natin, maamo, mahinahon, mapagtimpi. Yan po yung mga salitang ginagamit. Pero dahil masyado pong malawak ang kahulugan ng praus, at nabanggit na nga po natin kanina, hindi kayang ilarawan ng isang salita, gagamit po tayo ng kataga para mas maintindihan po natin ng lubos kung anong ibig sabihin ng salitang ito. Okay? The biblical idea of meekness is divinely controlled. Again, the biblical idea of meekness is divinely controlled. Sabi po ni Warren Wiersbe, he prefers the definition, power under control. Again, power under control. Okay? So, tingnan po muna natin kung ano ang kaugnayan nito sa mga naunang beatitudes na napag-aralan po natin nung mga nakaraang linggo. Di po ba napag-usapan na natin yung poor in spirit at yung pagiging mourners, they that mourn, di po ba? So, tingnan natin kung paano po ito naging connected sa isa't isa. So, nang makita po natin kung gaano tayo kasalat sa kabanalan at katuwiran, yung tinatawag nating poor in spirit, naapektuhan po nito, hindi lamang po yung mga perspective natin, hindi lang yung mga paniniwala natin, kundi maging ang ating mga emosyon. Okay? So, ito pong pagkaunawa natin sa ating kasalatan pagdating sa spiritual things, ay nagbubunga ng makadiyos na pagtangis. Natututunan po natin kamuhian ang kasalanan. So we become mourners. So we became poor in spirit and then we mourn. At kapag tayo ay poor in spirit na at mourner na, we then become meek. Doon pa lang tayo nagiging meek, praus. Automatically and naturally. So anong ibig sabihin? Natututunan po natin
na ibaba ang ating mga personal entitlement. Nawawalan po tayo ng yabang sa ating mga sarili. And by the way, we have to understand na lahat ng Christians ay meek. When Jesus Christ preached the Beatitudes, just to reiterate, katulad ng mga sinabi ko noong mga nakaraang linggo, Jesus Christ is actually describing the Christian character in Matthew 5:1-12. Okay? So lahat ng Christians ay meek in the biblical sense of praus. Kasi po ang mga Kristiyano, sila po ang mga taong sumuko at patuloy na nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng biblical meekness. So, subukan po nating balikan ang isa sa mga ginamit na paglalarawan. Kanina po, nabanggit ko po sa inyo na ginagamit din po ang salitang praus para ilarawan ang isang trained animal. So, sa palagay ko po, yung mga mahihilig sa inyo sa aso, yung mga mahilig mag-alaga ng mga puppies, you can easily understand this concept. No? You can easily understand what this means. Especially po yung mga experts na ang tawag po natin ay dog whisperers. Kapag po merong bagong dating na alagang aso, di po ba? So, anong nangyayari? Naturally, pasaway pa yan di po ba? Pwedeng agresibo yan, pwedeng nangangagat, naturally, maingay, makalat, tapos nagmemeryenda pa po yan ng mamahaling tsinelas kung minsan, di po ba? Magaslaw. Pero habang tumatagal, depending on how the owner relates with that pet, unti-unti po siyang umaamo at nagiging masunurin. Hindi po ba? So, yung aso, natututo siyang kumilala ng kapangyarihan. Natututo siyang magpasakop sa authority. So, parang ganoon din po tayo bilang mga Christians. Lahat po tayo may pagka-wild noon at wala po tayong pagpapasakop sa Diyos. Pero dahil po sa kanyang mapagmahal at matiyagang pagdidisiplina po sa atin, natuto tayong sumunod at magtiwala. Ito po ang biblical na kahulugan ng salitang meek. So I hope this is clear. No? Pero magandang maintindihan din po natin na hindi lamang po sa pakikitungo sa Diyos na ipapakita ang meekness, kundi maging sa paraan kung paano po tayong makitungo sa ibang tao. Okay? So, alam mo kung ano ang pwede at kaya mong gawin laban sa mga taong nanakit at nagpaplano ng mga masama sa iyo, pero nagagawa mong magtimpi. Bakit? Because you're a Christian. Nagagawa mong magtimpi at nagagawa mong pigilan ang sarili mo na saktan silang pabalik. That is actually how meekness is demonstrated. Contrary to the popular opinion that being meek is the same as being weak, the biblical definition actually denotes power. Meekness is demonstrating power without undue harshness. So we can demonstrate that power without being rude, without being harsh. Kung iisipin po natin, taliwas ito sa nauusong paraan ng pakikipag-usap sa modernong panahon, lalo na yung mga kabataan dyan, usong-uso. Ang hilig kasi nating manood ng kung ano-ano at natututo tayo ng maling paraan ng pakikipag-usap at pakikitungo. Sa kasalukuyan po, tinuturuan tayo ng mundo na mamahiya ng kapwa. Parang nagiging normal na po yung pagpapahiya ng kapwa. Naging karaniwang gawi yung tinatawag nating sarcasm sa pakikipag-usap. Ito po yung paraan ng pakikipag-usap na pinagmumukha nating mangmang yung kausap natin. No? That attitude is not taught and lived out in the kingdom of God. So let's take a look at some biblical examples. Unahin po natin, number 1, si Abraham. Si Abraham po, palagi ko, siya po ang pinakadakilang gentleman sa Old Testament. Naaalala niyo pa po ba nung minsang ipaubaya po ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot, yung unang pagpili ng property? So, si Lot masyado po siyang aggressive, no? And he wanted to be the first to choose kung anong territory ang mapapasa kanya. So, kung matatandaan po natin, ipinaubaya po ni Abraham sa kanya ang pagpili. Pero kung tutuusin, pwede niya naman pong sabihin kay Lot,
Ano ka, bali? Mas matanda ako sa iyo eh. At saka sumabit ka lang sa akin eh. Hindi po ba? But he never did. Hindi po ginawa ni Abraham yung pag-uugaling iyon, ano? He never did. Instead, without complaining, he allowed the younger man to assert himself and take the first choice. At bukod pa po roon, kilala rin natin si Abraham sa kanyang buong pusong pagsunod at pagtitiwala sa kanyang Diyos. Abraham is meek. Second on the list po, si Moses. Kapansin-pansin din po ang pagiging meek ni Moses. In fact, the Bible tells us that he is the meekest man on the face of the earth. Makikita po natin yan sa Numbers 12:3, no? At marami pong natatawa dyan kasi ang sumulat po ng Numbers ay mismong si Moises din. Okay? So, given na siya ang sumulat ng mga salitang Moses was the meekest man on the face of the earth, no? Kung naniniwala tayo na ang salita na ang Book of Numbers ay inspired by God, we would understand that it also came from God. God shares the same perspective. That is actually God's perspective about Moses. So, paano ba siya naging meek? Kung iisipin po natin na kay Moses lahat ng pagkakataon na maging tagapamuno ng Egypt. Kaya nga po merong pelikula po, yung cartoon na favorite ng marami sa atin, ano? Lalo yung mga kids, yung The Prince of Egypt. Kasi po, kung iisipin po, Moses could have been one of the most influential man in Egypt. Why? Because he was the son of Pharaoh's daughter. Pero sa kabila po nito, mas pinili niyang gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. So that's meekness. Number 3, let's talk about David. Ganito rin po ang makikita natin kay David, lalo na sa kanyang pakikitungo sa naunang hari sa kanya, si King Saul. Alam po ni David na siyang itinakda ng Diyos upang maging susunod na hari. No? Alam niya po yan. He was informed about it. The prophet Samuel visited him at his house and anointed him. Hindi po ba? Pero sa kabila nito, tiniis ni David lahat ng pasakit na idinulot sa kanya ng hari. Na pwede naman po niyang sulutin na lang, di po ba? Pwede niya namang palitan agad itong King Saul na ito, especially that he knows he is the anointed man of God. So kung gugustuhin niya, he could have been the king early than expected. Pero ipinaubaya po niya iyon kay Haring Saul. And that is what we call meekness. Number 4 on our list po si Stephen. So Stephen was stoned to death. Siya po ay namatay dahil sa pagbabato ng kanyang dahil po siya ay pinagbabato. Hindi pagbabato base sa kaalaman natin sa modernong panahon. What I meant was, siya po ay pinagbabato ng community hanggang sa siya ay namatay. Pero sa halip na maghangad ng paghihiganti sa mga taong bumabato sa kanya, nanalangin po si Stephen. At alam niyo po kung anong content ng prayer niya? Siya po ay lumuhod at sumigaw ng malakas. Ang sabi niya sa Diyos, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. That is meekness. Samantalang ang marami po sa atin ay maaring manalangin, ano? Panginoon, patamaan mo ng kidlat yan. Panginoon, sana magkaroon ng sakit yan. Panginoon, sana masunog ang bahay niyan. No? We have a very good example here of a true Christian. Stephen, ang sabi niya, Panginoon, wag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. Meekness. And number 5, let's also talk about Jeremiah. The prophet Jeremiah of the Old Testament. Habang marami pong propeta sa kanyang kapanahunan na puro pambobola lamang po ang pinapahayag, nanatili po si Jeremiah sa paghahatid ng katotohanan kahit ito'y masakit pakinggan para sa kanyang mga kababayan. So ano pong naging resulta? Dumami ang kaaway ni Jeremiah dahil sa kanyang katapatan sa salita ng Diyos. So tinawag po siya sa iba't ibang masasamang pangalan at pinagtangkaan din po ang kanyang buhay. Pero po sa kabila ng mga pasakit, ipinagpatuloy po ni Jeremiah ang matapat na paglilingkod sa Diyos.
That is meekness. Number 6, the Apostle Paul. Pamilyar naman po tayong lahat sa mga paghihirap ni Pablo nung siya'y nabubuhay pa, hindi po ba? Maraming pagkakataon isinulat niya ito sa kanyang mga liham. He suffered not just in the hands of his enemies, but also in the hands of the church. Alam niyo po ba yan? May mga pagkakataon po sa buhay ni Pablo na kinamuhian siya ng mga taga-Korinto. Meron po siyang isang sulat sa mga taga-Korinto na hindi na po natin matrace ngayon. Wala na po tayong copy, pero his letter to the Corinthians gives us a hint na ito po'y pinunit ng mga elders doon sa Corinth. Dahil po hindi nila nagustuhan ang mga pinagsasabi ni Pablo. No? So hindi lang po dalawang letter ang Corinthians po na kung tutuusin. Meron pong isang napunit. Nakakalungkot, wala na po tayong kopya noon. Ano kayang pinagsasabi ni Pablo doon sa sulat na yon? Paul was not a favorite pastor. A lot of people, even in the church, hated him. Hindi po appealing ang kanyang personality. Ang totoo po niyan, meron pang nakakatulog habang nagpipreach si Pablo. He was not that charismatic in terms of his preaching ability. At naging biktima rin po siya ng mga paninirang puri. Yet, he continued to serve until the point of death. He never backed out from the ministry. Meekness. And let's talk about Jesus. Finally, we have the best model of meekness. Isipin na lang po natin si Jesus na namuhay ng buong kababaang loob at hindi alintana ang dusa. Tingnan po natin kung paano siyang tumugon sa mga tao sa kabila ng mga pangungutya at pananakit. Ang sabi po ni Isaiah patungkol sa kanya, sa Isaiah 53 verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Isaiah 53 verse 7. Sa Philippians po, ang sabi po ni Paul patungkol kay Jesus, bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pangpakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Philippians 2:6. At sa mismong pangungusap ni Jesus, mula mismo sa bibig ni Jesus, ang sabi niya sa Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Jesus is gentle and meek. So kung isipin po natin, sa halip na utusan ang 100 lupon ng mga sundalong anghel para sumugod at ipakilala ang taglay niyang kapangyarihan, pinili niyang magpakababa, mamuhay bilang lingkod, at harapin ang kamatayang hindi naman nararapat sa kanya. This is the ultimate example of meekness. This is the definition of meekness that he was proclaiming about in the Beatitudes. Dr. Martin Lloyd-Jones wrote, biblical meekness is about leaving everything, including ourselves, our rights, our cause, our whole future in the hands of God, and especially so if we feel we are suffering unjustly. Yan po ang sabi ni Martin Lloyd-Jones. We have come to the last part. Let's talk about the consequence. Ano po ang binubunga ng pagiging meek? Ang sabi ni Jesus, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Again, kagaya po ng mga natutunan natin ng nakaraang linggo, Jesus used the emphatic form of the word they,
o yung salitang autos. Pag sinabing empathic, with emphasis. So, ang ibig sabihin po ng they dito ay sila lamang o sila mismo. Yan pong eksaktong ibig sabihin niyan. So, literally, it means they alone shall inherit the earth. Sila lamang ang magmamana ng sanlibutan. Inherit, ibig sabihin po, mamanahin nila ang daigdig. Pero ang tanong, sa paanong paraan kaya ito magaganap? This promise to the meek is present and futuristic in nature. Again, this promise to the meek is present and futuristic in nature. So itong pangakong ito, kapag ikaw ay Kristiyano, meron ka na ngayon. Okay? So presently, you already inherit the earth. You're already inheriting the earth. In what sense? Ang pinakamataas po na hangarin ng isang taong meek ay ang katuwaan at kaluwalhatian ng kanyang Diyos. So this leads him or her to a life of trust and obedience to God. So presently, the meek already inherit the earth because they cannot be possessed by any earthly possession. Nasa Kanya po ang lahat niyang kinakailangan dahil nasa Kanya si Kristo. So presently, Christians already inherit the earth. Pero hindi po dito nagtatapos ang pangako ng Diyos, no? Meron pong pangako para sa kinabukasan. Meron pong inheriting the earth na kabilang sa pangako ng Diyos para sa atin na hindi pa natin nararanasan dahil magaganap pa lang sa mga susunod na kapanahunan. So let's talk about that future promise of inheritance. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 6:2, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Again, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? 1 Corinthians 6:2. So kasama po si Jesus. Hahatulan natin ng daigdig. Alam niyo po ba, pati ang mga anghel ay hahatulan natin? That's what the Bible tells us. Pagkatapos nito ay mamanahin natin ang sanlibutan. This is how God ordained it to be. So mababasa rin po natin sa Romans chapter 8 verse 17. Ang sabi, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Let me read that again. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So ang tanong ko sa inyo, ano pa bang pagpapala ang hihigit pa sa itinakdang ito ng Diyos para sa atin? Hindi po ba? So lahat ng meron tayo ngayon, kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kamahal yan, wala pong sinabi doon sa nakalaang pangako ng Diyos na matutupad sa kinabukasan ng mga Kristiyano. No? But then, we must complete Paul's sentence in this verse. Hindi pa po kasi siya tapos. We must understand the entire context. Ang sabi niya, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. What does this tell us? We can never be truly blessed until we are truly meek. That's what the Bible tells us. That's what the message of the Lord tells us today. So to reiterate, tulad po ng mga beatitudes na pinag-aralan po natin ng mga nakaraang linggo, meekness is not a natural tendency. Hindi po ito natural sa tao. No? Produkto po ito ng kagandahang loob ng Diyos at pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So, ibig sabihin po nito, all Christians are meek. We may struggle about it, no? But we already have it in us. We just have to practice it in our lives. We just have to work it out as Christians. The natural man thinks that the earth belongs to the tough, dominant, and aggressive. But Jesus says, it is for the meek, those who submit to God
and trust Him to defend them. Are we this person? Tayo po ba? Masasabi po ba natin na tayo ang mga taong ito? If you're a Christian, yes, you must be able to answer yes. But Jesus Christ also wants us to examine ourselves in light of this beatitude. Blessed are the meek. Do we resemble a soothing medicine? Do we resemble a soft breeze? Do we resemble a trained animal, willing to trust and obey? Let's respond to God in prayers. Panginoon, salamat po sa iyong pagkilos ngayong umaga. Thank you for giving us a wonderful blessing, Lord. Thank you, Lord God, for calling us to be Christians. Salamat po, Panginoon, dahil kami ay tinawag mo papasok sa iyong pamilya. Lord, kinikilala po namin na kung wala ang iyong pagkilos, kung wala pong iyong kagandahang loob, Panginoon, we can never be poor in spirit. We can never mourn about our sin. And we can never be meek. We can never be truly meek. We can never be truly blessed until we are Christians, until we become your children. Salamat po dahil hindi niyo po ipinagkait sa amin ang mga magagandang bagay na ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming disiplinahin at patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan para maipamuhay ang nais mo, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging maamo, maging masunurin, maging mapagtimpi, Panginoon, sa aming kapwa. And at the same time, Lord God, tulungan niyo po kaming maipagkatiwala sa inyong lahat. Kahit na yung mga bagay-bagay, Panginoon, na naranasan namin, na kung tutuusin, gusto na namin gumante. Gusto na namin silang gawa ng masama, Panginoon. Nagnanais kami, Panginoon, na sila'y mapahamak. But Lord, bigyan mo kami ng puso. Kagaya ng puso, Panginoon, na mayroon si Abraham, si Moses, si David, si Stephen, si Pablo. At higit sa lahat, Panginoon, may we be Christ-like. May we be meek like our Savior. Only by your grace, God. And this is for your glory. We give you all praise, Lord. In the name of Jesus, amen. When the stars came crashing down and tiny pieces to the ground, I was all alone down here, trapped beneath the atmosphere. Then I thought somebody called my name. I spun around and caught a flame. I gave in to a God I didn't know. And now everything is falling into place. A brand new life is calling and I owe it all to grace. So much better living in your world. Savor what you did for me. You gave me something I will never want to see. When we struggle and it all goes wrong, only you can make it right. So I say, oh, I'm learning to be the light. Whoa, whoa, I'm learning to be the light. Whoa, whoa. When a heart is cold as ice, you can melt it with advice. No one wants to listen to a list of things they shouldn't do. So I build a city on a hill and I light a candle on a sill, knowing you'll be always knocking at the door. Oh God, I just wanna love on everyone. All I have is yours to give, so let the people come. So much brighter living in your world. Savor what you did for me. You gave me something I will never want to see. When we struggle and it all goes wrong, only you can make it right. So I say, oh, I'm learning to be the light. Oh, oh, I'm learning to be the light.
that makes the shadows hide, the light that breaks the curse of pride, the light that takes the weary in its arms. When it all came crashing down, there was only darkness all around, but in the distance I could see you play. So much brighter living in your world, savor what you did for me. You gave me something I want everyone to see. When we struggle and it all goes wrong, only you can make it right. So I say, oh, I'm learning to be the light. Oh, 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 oh, I'm learning to be the light. Sa ating pong pagtatapos, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala na nagmumula po sa Panginoon. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the